Mabuhay ang real-life scholars ng May Kawayan. Those students are from Victory May Kawayan. Tuwang-tuwa po tayo dahil they achieved so much. At yung unang-una po, yung mahaba yung kanyang spiel. Yes, siya po ang excellent awardee ng lahat ng real-life scholar, hindi lang ng Bulacan, kundi ng buong Pilipinas. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay nila at sa atin na Victory May Kawayan na binigyan tayo ng kapasidad at kapagkakataon na tumulong. Mga scholars po sila, hindi sila kayang makapagtapos ng pag-aaral o magpatuloy. Pero dahil dito sa ating real life, which is our social ministry arm bilang church, ay nagkaroon nakapili po tayo ng mga scholars at tinulungan silang mag-aral hanggang sa sila ngayon ay makatapos. And at nakita nyo naman po with recognition and also with a job. At ang next level nila, hindi lang sila ang nagsimulang muli at ang kanilang pamilya. Ngayon, yung mga profesyon nila ay tumutulong na sa iba naman. Ang sarap ng pakiramdam na ikaw ay channel ng God's blessing. At again, sa real life natin dito sa Victory May Kawayan, pagpalakpakan din po natin yung mga coaches natin na tumutulong. Palakpakan din po natin ang mga coaches ng mga magulang nila. Pati yung mga magulang nila ay dinidisciple natin. At yung ating EN Campus Missionary, ang coaches naman ng mga estudyante. At yung admin staff, si Emily Dionisio ang nag-handle for the longest time ng ating real life. Ngayon naman po may bago na po tayong maghahawak ng real life. Si Charmaine. Nandito ba siya? Charlene. Graduate po siya ng R113. Yan. Okay, last Sunday na ito ng October, right? O sa pagtapos ng October, November, undas muna. Tapos pagtapos ng undas, hindi pa Pasko, Bonifacio Day pa. Joke lang, kangugulat. Pagtapos yan ay December na. Lapit-lapit na natin sa isa sa pinaka-festive at sana ay maging isa sa meaningful na Pasko para sa ating lahat. Anyway pa. Gusto kong abutin yung yung energy ni Precious I missed you last Sunday. Sana na-miss nyo din ako. Joke. Nagpapamiss. Code name, Secret. Grabe, pag secret, di ba? May secret ako. Alam mo, secret lang natin to, di ba? Lalong nakaka-intriga. Di ba? Di ba? Ganyan. Ang saya-saya nyo na dahil may secret kayo. Kasi kapag may secret, may juicy, may intriga, ikaw ay privileged na alam mo on top of the other. Ako lang nakakaalam. Kaya pag binulong ko sa iyo ang secret, dalawa na tayo kaso. Ang secret ay nagiging codename chismis. Huwag mong isabihin na secret, sa susunod, hindi ka na lang ang nakakaalam. Ngayon, kapag chismis na, yung sanang secret na on the top ka, nade-devalue. Lahat ng chismis, dinidevalue ang lahat ng mabubuting bagay. Kaya bawal ang mga chismoso at chismosa. But there is a secret that is the key. Wow. Pag sinasabi natin key, ibig sabihin susi ito ng maraming pagpapala, ng maraming gains and victories because hawak mo ang susi. At key is, na pag-uusapan natin, is a secret and a key to a more stable life, a key to a joyful and happy life and family, and a key to peace. Kaya ang pag-uusapan natin ay
top secret. Huwag niyong sasabihin sa iba, sa atin lang. Lalo na yung top secret natin, di ba, ang hirap ngayon? Di ba, jittery ang stable life, stable kahapon, kagabi, hindi. Tapos bukas, hindi mo na naman alam. Masaya ka ngayon, tapos, mamaya, hindi ka na masaya. Payapa ka ngayon, mamaya, hindi ka na payapa. But the top secret that we will be talking about came from Apostle Paul. Ating pag-uusapan yung top secret of contentment and generosity. Still, we have in the week 2 of our First of All series. At alam niyo po ba, pag yung pinag-uusapan natin ng First of All is a series on what? Stewardship, provision ng Diyos sa atin. At kung titingnan po natin, very different yung ating finance series ngayon. Kasi yung sinasabi nating finances, provisions, and generosity ay cross-shape. Titingnan po natin siya in the mindset or in the perspective na ang unang nagbigay ng kailangan nating lahat at ang unang nagbigay ng riches ay walang iba kung hindi si Kristo nung siya'y napako sa krus. Pastor, pinag-uusapan finances, but krus yung sinasabi mo. Eh ngayon ng krus ko, wala akong pera. But I tell you, when we look at finances, generosity, and contentment at the cross, iba po ang makikita natin sa pag-aaral na yan. Kaya nga ang sabi natin, it is top secret, and may I invite everyone to please stand up, and Danya will be leading us in our Bible reading. Please open the book in Philippians 4 verses 4 to 13. Please say amen if andyan na po kayo. Anong page, anak? 571. 571. In 3, 2, 1, go. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things, what you have learned and received and heard and seen in me. Practice these things, and the God of peace will be with you. I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived, and you concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking of being in me, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to be abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. Let's pray. Father, we thank you so much tonight, Lord. This is actually an open secret. Babalikan lang namin. And this time, Lord, by the anointing of your Holy Spirit, through our listening to the very exposition of the Word, let it be another, Lord, learning that really will change our perspective in life generally, perspective in stewardship, perspective in prosperity and provisions. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. You can be seated. I would like also to thank Pastor Rui for preaching for me last Sunday because I was loaded doon sa anak ko sa ospital. But she is okay now. Nasa bahay na po siya. Okay po.
Si Paul, anong sabi niya rito? I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Tingnan lang po natin dito bago tayo mag-grow into talaga dun sa ating top secret. Pero look at this. Dito sa time na ito, di ba po, nakaraang linggo, yung week 1, partnership, yung Philippians is so dear to Paul. And the Philippians is, si Paul ay dear din sa Philippians kasi they are partners in the gospel. And dun yun, week 1 natin at saka chapter 1 hanggang chapter 4, yun pa rin ang pinag-uusapan ni Paul. Sinasabi niya pa rin yung kaniyang partnership with Paul dun sa mga Philippians. At dito po, very personal yung atake po o yung sinulat ni Paul kasi nagpapasalamat siya kasi nakatanggap siya ng generosity ng mga Philippians. Kaya ang sabi niya, I rejoice. At sinabi niya po rito, you revive your concern for me. Ibig sabihin, previously, talagang nagbibigay na at kapartner na ni Paul at sa kanilang ministry, particularly sa gospel. Tapos dito, na-revive. Ibig sabihin, for the longest time, may gap. Tapos ito na, dumating yung uling kanilang. Ang tawag dito sa revive is, nag-flourish ulit. Bakit nag-flourish ulit? Nakakita sila ng pagkakataon. Nakita niyo po yun? Ang generosity na galing sa puso ay umahanap ng pagkakataong makibahagi at maging generous at magbigay. Nakita niyo kagad na ito ang generosity at ang pag-handle ng salita ng Diyos o ng mga niyang provisions ay nanggagaling sa mabuting puso at ang saya na may ito'y nanggagaling sa mabuting pakikiisa. I overstress the relationship of Paul with the Philippians. At kapag ganito po ang pagkakaisa, mayroong nangyayari sa partnership, sa ministry, kapag may maganitong katotohanan or genuine na relationship. And because of this, the ministry of the Lord is flourishing. Kaya nga, dito sa first part, encourage everyone to have this kind of relationship. Sino ba si Paul na tinutulungan nila? Imagine Paul. Paul is giving all to them. In fact, halos mamatay na si Paul, nakulong na si Paul. Tapos, ano kayang nararamdaman ni Paul? Na ginibigay niya yung buhay niya at he's so generous with his life financially, spiritually, and then, meron namang tumutulong sa kanila. Ang saya nun, na i-encourage ng gusto si Paul. Kaya alam nyo, yung community natin, sana community tayo na generous people. Kasi ina-uplift natin ang isa because of our generosity. And the work of God progresses. Alam niyo po, imagine niyo si Paul, ayun na yung naranasan niya, tapos may nangyari sa kanya, wala man lamang dumamay. Ikaw, Kristiyano, may nangyari sa'yo, walang dumadamay. Hindi ka naman kailangan ng iyong physical or financial, and yet, the damay or yung care ng mga kapatiran ay isa ng kalakasan sa Panginoon. If we want to be channels of God's blessing, not only financially, your presence, your encouragement, and your prayer makes the presence of God closer. Kaya laging hanapin ang opportunity o kaya wag nandiyan na yung opportunity, iwas pusoy tayo. Tapos pag tiningnan nyo, si Paul, meron sinasabi niya, di nakatanggap siya, nagpasalamat siya ng todo, pero sinabi niya dito sa 11, not that I am speaking of being indeed. Paul, anong nangyayari? Parang may disclaimer si Paul. Paul, hindi naman sa maraming salamat, binigyan niyo ako, pero hindi naman ako na nagsusulisit. Tono ko po hindi to tono ni Paul. So, ibig sabihin to, at this point, merong si Paul na disclaimer.
na hindi ako nanghihingi sa inyo. Kaya ako nagpapasalamat o nakikipag-usap sa inyo. Wala akong hidden agenda. Di ba? Kasi alam niyang generous sila Philippians, wala siyang na motibo. Pero ang totoo nanghihingi. Pero tingnan niyo kung gaano ka-confident si Paul. Hindi naman sa nagyayabang, pero si Paul ay mayroong disclaimer. Actually, the gifts have been a joy and encouragement to him. But this time, his writing is not soliciting their help for him. Bakit po? Kasi yung topic ni Paul na open secret of contentment and generosity, ini-introduce niya. Kasi nga naman, contentment, tapos penge. Asa ka ng asa. So agad-agad sinabi ni Paul, yes, thank you. Hindi ko naman sinabi, but no thanks. Thank you talaga. But I am not soliciting. Because I will be discussing to you what is to be content at kumanta ng you are more than enough. Agad-agad sinabi ni Paul ang kaniyang nahanap na provisions at kinakapitan ay hindi ang mga Philippians. Although he is grateful, pero sa contentment, may object of your trust. Ayun ang topic, ang open secret ni Paul. Anong sabi ni Paul? Not that I'm speaking of you being in need. Hindi naman ako nangingi. For ito po yung kanya, for I have learned. Natutunan ko maging kontento. I have learned the secret. Ito na yung sinasabi nating pag-uusap na I have learned the secret. Alam niyo po ba yung sinasabi niya dyan, I have learned the secret? Sabi niya, I was initiated. Ganito po yan. Nung time nila, maraming mga grupo-grupo. Some of them are called. Kaya kapag pupunta ka doon, sasabihin yung sikreto. Tapos pag sinabi mo sikreto, doon ka na. Parang lang, open-minded ka ba? Halika. Yayaman ka dito. Open-minded ka pa. Dito. Alam niyo po, ganun sang patakaran sa kanila doon. At nung time na yun, pag sinasabi, you will be initiated sa secret, yung matitinding movement at institution, ang hanapin mo. At privilege ka kapag ikaw ang napili. Si Paul, sabi niya, I have learned the secret. But, ito ang kaibahan ng sinabi ni Paul. I have learned the secret. Hindi yung secret ng mga movement. Hindi secret ng mga marketing. Hindi yun yung mga secret. Hindi na brotherhood. Kung paano ganito maging magaling. Ang kanyang secret ay, balikan natin sa Colossians, ito yung secret na natutunan ni Paul. Anong sabi niya? Of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you to make the word of God fully known. Anong secret niya? Ang secret na ina-initiate kay Paul ay the mystery of God, the mystery of the word of God. The mystery hidden for ages and generation but now is revealed to the saints. So si Paul, ang sinasabi niyang secret ay tungkol sa Panginoon at ang kanyang salita. The riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Saan sumasakto yung secret? Walang iba kung hindi si Kristo. Hindi dito, hindi doon, hindi sa baba, kung hindi si Kristo ang sikreto ng contentment at ng generosity. Kung shaky ang buhay, may secret ako na open secret. It is Christ. Alam niyo po, si Paul tinawag ng Panginoon upang ipakilala si Kristo na dati nung panahon nila ay secret. Pero ngayon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at now, we are knowing the top secret or open secret of stability in life. Walang iba kung hindi si Kristo. Contentment is fundamentally from the biblically revealed learning of the
the knowledge of God. Natuwa ako dun sa bata, si Kay Precious. Sa prayer niya, napansin niyo, Lord, let the Spirit, may we know you more. Yung bata, prayer pa lang, alam niya na yung top secret. The knowledge of God. Dito sa buhay na ito, alam niyo ba, pag kilala natin si Kristo, maraming mga bagay na mabibigay sa atin pagpapala, especially in this very crucial and shaky world. There is one stable truth, who God is. Contentment and generosity are learned. Sabi ni Paul, I have learned. Learn it from the knowledge of God. Kaya yung mga nakikita natin dito, yayaman ka, dito to. Pag tinignan ko, hindi Bible, hindi si Kristo, sa iba nakatuon, ay unstable yan. Nung una, di ba, sa mga pyramid, wow, tapos, kaso hindi stable kasi hindi galing kay God. Hindi si God ang nakasentro. Yung unang line, yayaman, pangalawang line, sila na yung kawawa. So where is the stability? According to Paul, I have learned the secret. Paul used the term, I have learned. Natutunan ko. A lesson implies resulting in a better, and anong klaseng natutunan? Better and deeper knowledge. Hindi school bukol ang pagkakilala. Kung hindi totoo, nung sinabi niyang, I have learned, nung sinabi hindi niya basta pasok dito, wala dito, natututunan. Kaya kami po mga pastor dito, campus missionary, kahit yung mga teachers sa discipleship classes, inaayos po namin, binahanda namin ng uso para matutunan. Hindi school bukol. Hindi na pala ata. Hindi na school bukol ngayon, ano? Ganun po. Kaya talaga minsan magdamag kami mag-aaral, ilang araw, just that you have learned. Like I have learned, it's deeper and in better learning, not superficial knowledge of God. Over and over, sabi ko sa inyo, kapag papasok tayo dito on a Sunday afternoon, kung pag-apon kayo, umaga or what, hindi pagdating dito, paano masasabing, I have learned? Hindi pa po, tapos nag-email pa habang tapos nag-Facebook pa, paano deeper knowledge? Gusto mo stability, gusto mo peace, gusto mo joy, pero tapos aasa ka lang dito. But Paul is telling, I have learned. Let's talk about learning. Sino tong learning na ito sa Hebrew 5 verse 8? Although he was a son, sino ito? Jesus Christ. Look, si Jesus na to ha. Anong sabi dito? He learned obedience through what he suffered. Si Jesus Christ na yun, anong sabi? Fully man. Anong gala? Para matutunan niya yung sa obedience, he learned it experientially by enduring. If we want to really have the peace and the joy and contentment of God, let us learn the same way that Paul did and Jesus Christ did. Alam niyo, may issue ba si Jesus Christ na obedience sa langit? Wala. Walang issue doon. Nung nagkatawan tao siya, pumunta siya dito, nakita niya na yung hirap. Anong gagawin ni Kristo sa krus? Di ba mamamatay siya? Kakaunin niya yung mga kasalanan natin. Anong sabi niya? Ay, di ba? Sabi niya doon sa Garden of Eden. Eden, Gethsemane. Anong sabi niya? Lord, take this cup of suffering. Ayoko na atang mag-obey. But not my will, but your will be done. Let us go through the process of really learning Jesus Christ, learning the Bible, listening and having personal devotion kay Christ. Sabi niya, I have learned the secret. Alam niyo po yan, pag inaral siya sa context o sa grammar ng Greek, anong sabi niya? I have learned. It was I have is a forceful speech with decisive action. Natutunan ba? Oo, natutunan ko. No. Ang
tono dito ni Paul, I have learned. May decisive action, hindi lang basta natutunan. Sinabi niya ito. Alam niyo, meron pa yung self-balloon si Paul. Kung ayaw niyo makontento, kung ayaw niyo magkaroon ng joy, kung ayaw niyo magkaroon ng peace, bahala kayo. Pero ako, sa peace and contentment, ang term na ginamit niya ay to be content. Punta tayo ulit dun sa panahon ni Paul. Ano ba issues nila doon? Ano ba perspective nila? Pag sinabing contentment, is a religious and philosophical use in those days. It is independent of others, and having sufficiency in oneself. Pag content pala, hindi ka pala asa. Uy, ang dami ditong content. Sa kaninang sufficiency mo, yung enough mo, I am more than enough. Ganun yung term na ginamit ni Paul sa content. For all things able by the power of His own will to resist the shock of wave of circumstances. Sabi ng content sa kanila, kahit iba-iba yung pangyayari at sino kasama, content ako sa sarili ko. It was regarded by the Greek as high virtue. Ganun ang labanan ng time nun. Astigan. Ang humility sa kanila is negative. Kailangan self-sufficient ka. Yung term na ginamit ni Paul ay content. So, maiintindihan nila sa perspective ng Greek nung time na yun. Parang hindi lang naman nung time ng Greek. Dito, di ba, paastigan. Labanan niya yun kung sinong matatag. Kung sino magpapakita ng sufisyente siya, ikaw ang maraming likes. Kailangan manindigan ka ng todo. A very humanistic and philosophy and pursuit of the world then and not now. But Paul has a different perspective of the meaning of content. Not carrying the same mindset, he was only using it as a metaphor to relate to the people's degree and intensity of relying on themselves or any other sources of sufficiency and stability. Nung ginamit niya yung term na content, magkakaintindihan sila kasi yun yung alam ng lahat. Parang pag opa, alam niyo na lahat. Yung gamitin ko, opa ako, joke. Pag sinabing, glow up, alam niyo na kagad. Pag sinabing, ngayon, yung mataas ang tingin. Pag ano yan? Kasi sa amin nun, bida, gano'n. Pag gano'n, pag sinabi, may virtue, gano'n para maintindihan, yun yung ginamit niya. Para lang, gano'n pala, maging content, ha? Tingnan niyo yung sinabi niya kanina sa 10. I rejoice in the Lord greatly. Ang sinabi niyang contentment ay in the Lord. In the Lord means looking everything as with reference to Christ. Ngayon, yung contentment na sinasabi at stability na sinasabi ni Paul ay not in me, not in anyone. Kaya sabi niya, Philippians, I am content in God. I am, hindi nagyayabang, sufisyente kay God. So this is it. Paul is self-sufficient through the power of the new self, not he but Christ in him. Mga kapatid, ang sufisyente natin ay walang iba, matatagpuan, hindi sa kaliwa, sa kanan, kundi kay Kristo lamang. Only in Christ. If we have otherwise, sabi, hindi ako sufficiente sa sarili, kaya aasa ako sa iba. Kapatid, kapag sa iba ka umasa, dahil alam mong hindi mo kaya, delikado pa din yun. But Paul is saying, it is only in Christ. The foundation of contentment is the knowledge of God. Kanina sinabi natin, it is no longer a mystery, it is an open secret in Christ. Kapatid, kung first time mo lang narinig na in Christ pala ang lahat-lahat, this is the message
for you. 2 Corinthians 3:5, para makita natin yung in Christ. Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us. Paul says, but our sufficiency is from God. Napansin niyo po ba yung mga kanta natin, all the three? I am more, you are always, I am more than enough. Lahat, binato na tayo kagad. Hinanda na tayo kagad. Ang sufficiency natin ay walang iba kung hindi si Kristo at kay Kristo. Prayer pa nung ni Precious, parang napakinggan niya na yung preaching ko, nakaturo lang lahat kay Kristo. Ang tanong, how do we know the secret of contentment and to what degree we are proving the sufficiency of Christ for our demands of our lives? There is a question that I am posting about ngayon hanggang mamaya. Gaano ba ang degree na kilala ko si God at ang sufficiency ko at contentment ko ay kay Kristo lamang? Mababaliwala ang Sunday afternoon niyo if we will not consider this. And if we will not be honest enough na sabihin, Lord, hindi kita masyadong kilala para ikaw ang makita kong the all-sufficient one. Lord, may-ari ng building ang tatay ko. I am sufficient kasi yung tatay ko. I am sufficient kasi ganito ang aking accomplishment. But I tell you this afternoon, how much degree that we stand on sufficiency, not on anything else, but on God. Because Jesus is forever and stable and consistent. True contentment and generosity is stable only in Christ. Bakit? Tingnan niyo po din sa kanyang pagsasalita sa top secret natin. For I have learned in whatever situation, I am to be content. I know how to be low and I know how to be abound. In every circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hungry, abundance, and need. Nakita niyo po ba? Sabi ko sa inyo, jittery ang stability, ang joy at ang peace. Pag meron, masaya. Pag wala, malungkot. Pag walang-wala, malungkot na todo-todo. Kaya anong sinabi niya? Nakita niyo yung sufficiency? In every circumstances. Hindi pag meron lang. To be low. Kung high, pati low. Actually, superlative yun at comprehensive yung binigay ni Paul. Yung mga words niya, pangkalahatan, wala siyang iniba. It is in each and all things. Mga kapatid, walang sa top secret na tinuturo ni Paul is in all things. Meron, wala. May kasama, walang kasama. Ang sufficiency kay God, it's so comprehensive, it's so superlative, ibig sabihin all. Inakupa niya na lahat. Anong construction niya? Contrasting economic fluctuation and economic increase. Ang nangyayari sa atin, masaya kapag meron. Tandaan natin yan. Di ba po? Pag wala, tapos isang bang wala si Kristo. Wala sa simbahan. Wala. Tingnan nyo, nagpa-fluctuate. But there is this kind of stability. Kasi nga, sino ang ating contentment? Saan tayo nakatayo? Hindi sa circumstances. It is not from without. It is from within. And within, sana pagbuklat mo sa within mo, ando doon si Kristo. He is permanent. His words are permanent. Yun yung hindi magpapabago sa ating postura, sa pagiging tao, sa pagiging Kristiyano. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Inutos ni Paul.
It is our duty as a Christian to have that kind of joy. Inulit niya, Pastor, ang hirap ng sinasabi. Ang tanong, hindi pa ba alam ang sekreto? What is joy? It is the delight in the heart. It's not happiness. Happiness is pag may happening. Pag walang happening, walang joy, sad. Pero kapag joy, it's so sacred. And it's so within. Diba, ang unang nawawala kapag may problema, pag walang pera, walang joy. Nawawala. Imagine natin yung life natin para tayong roller coaster. Para tayong temperatura. Minsan nga, sa within one hour. O kaya one day. Nagkagaroon ng pagbabago. It is the Christian duty to be joyful all the time. Paano yan? Pastor, ang hirap naman pagtingin ko sa bulsa, pag may sakit, may ganito, ang hirap mag-enjoy. Hindi ko sinasabing tumatawa ka. Joy is something so stable. Mahirap po kapag kasi malungkot, di ka marunong dumiskarte. Pag malungkot, sisirain ang perspective natin kay God. Pag kinain na tayo ng iyak, ng takot, ng damdamin, yung salita ng Diyos na narinig natin, nawawala po lahat. Ilaban po natin yan. And the key is, rejoice in the Lord. Ang saya magkaroon ng Nike shoes. Pero pag wala, rejoice in the Lord. Hindi siya alternatibo. Nike shoes can make us as temporary happiness and joy. But Christ is forever stable joy. Alam niyo, isa pang inaapektuhan kanina, joy, sumunod ay peace. Diba po pag nagka-problema, pagkakos, anxiety. Sabog na yung isip. Taranta na. Hindi na makakatulog. Alam nyo, sa Psalms 127, pinatutulog ng Diyos ang mga mahal niya. O, sino dito nakakatulog? Huwag naman tulog ng tulog, hindi na nagtatrabaho. Bakit sinabi ng Diyos na pinapatulog niya ang minamahal niya? Pinapatulog niya ang minamahal niya kasi yung mga minamahal niya nagtitiwala sa Kanya. Inaasa at pinagkakatiwala sa Diyos. Anong term na ginamit dyan? Anong kapayapaan para hindi maging anxious? Ang term is peace of God. Peace in God. Rejoice in the Lord, peace in God, only in Christ. If we cannot still get the message of only in Christ, and particularly knowledge and intimacy with God. Anong sabi ni Paul dito? Pag natataranta, tao tayo. Natataranta tayo, nalulungkot tayo. Anong sabi ni Paul? The Lord is at hand. Huwag mong iisipin na nawawala si God. Nainiwan ka na porque wala yung mga hinahanap mo. Pag may problema, hindi ka iniiwan ng God, but God is at hand. Do not be anxious about anything, but in everything, in prayer and supplication, in thanksgiving, let your request be made known to God. Prayer. Doon mo makikita na, Lord, ikaw pa rin tinatawagan ko, kakapit pa rin ako sa'yo. Alam niyo po, may bagong survey. Pag may problema, mga Pilipino, number 1 yung ginagawa, manalangin. Okay, good. Pero anong klaseng panalangin? Sumba? But this is a call. Tingnan niyo, prayer, thanksgiving, talagang make your request be known unto God. Nakikita niyo ba yung intimacy? Magsabi ka sa akin, anak. Again, ano doon hindi natin dapat makalimutan doon? The Lord is at hand. Alam niyo po,
last Sunday, na itong pinipreach ko, kanina ko pa pinipigilan yung sarili ko. Kasi tinamaan ako ng anxiety. Yung anak mo, sakit ng tiyan. Pag sinabi daw, 2 procedure gagawin. Una, yung bile duct niya, bubuksa, papalabasin yung bara ng bato. Tapos susunod, the next thing is, pauwiin muna, tapos babalik. Tatanggalin naman yung, gallbladder. 2. 2 mahal. Meron ka ng mahal. Meron kang, nag-usap nga kami sa message ni Bench. Thank you, Bench. Sabi niya, paano tayo, kamusta na dyan? Sabi ko, ang gastusin, Bench, Diyos ko po. Apat dapat, yung una, Diyos ko po. Yung pangalawa, Diyos ko po. Pero alam niyo po, in that kind, makikita mo, major ang provision, pero anong major? Yung anak mo. Uunahin ko pa rin yung anak ko. Kaya sabi ko, magkano po? Yung pangalawa, magkano po? Kahit nasasaktan ako, natatakot ako, kailan ko, kailangan maligtas ang anak. And how many days na anxious ako, at nawala yung peace, nawala yung joy, yung mga banat ko dito, biglang, Pero alam mo kung saan ka babalik? Saan ka babalik? Knowledge of who God is. Your relationship with God. Grabe, sana pwede na akong matumba, buong pamilya kami, pero kaming lahat pray. Kaya dapat meron tayong sinisimulan na mabuti at intimate na relationship kay God. Mawawala man ang joy, kakainin ka man ng anxiety, to really get the picture of what we have gone through. Ito yung lagi, alam niyo yung homecoming na album? Nako, ilang beses yun. Tingnan ako sa bahay, yung unang patugtog ng patugtog, and one particular song is You Carry My Cross. Ang sabi dito, hide me in your dwelling place as I wait. Yes, nabiligalig ka, pero nag-iintay ka sa one true God. Ang investment mo na, Lord, besi-besi tayo. Kaya iintayin kita, mahirap mag-intay, I tell you. Singing in spite of the pain, I stand at your grace. Embracing the dark of the night, the faith is sure. The light of the morning will shine. I will endure. And enduring is so painful. Nerve-wracking. Talagang kakainin, tatakutin ka, pero I will wait. To live is Christ. I cling to the hope of the promise for all of my days. Babalikan mo lahat ng natutunan mo kay God, lahat ng tinuturo kong theology. I have to really go to it, and God is so gracious. Lord, this is I pray. Give me unshakable joy, and I give you my life. Nothing can ever compare. You are my prize. Ang ending pa rin, the centrality of Christ. An open secret is the centrality of Christ. Jesus is the core of our lives. And after things, sabi namin, ang ending po namin ay, sana siya, oh, to live is Christ, I'll cling to the hope of your promise. Yung term na, I have decided to follow Jesus. No turning back. I have decided to follow for all my days. Yes, I have the family decided. Hindi doon lang kami. It's just that after the experience of God's faithfulness and to be stable kahit nerve-wracking is, sabi mo ganun, you have renewed your relationship with God. Parang si Job lang.
Noon, nababalitaan kita lang. Pero ngayon, nakita at nakilala kita. Noon, pinipreach kita lang. But today, there's a different, deeper, wider, stronger knowledge of who God is. Yun, because it has proven to us that God is the core of my life. Finally, I can do all things in Christ who strengthens me. By the truth of our living union and identification with God. Sobrang laki pala ito. Christ in His presence is in us, empowers us to live at peace in God's will. Yung presensya ng Diyos, kahit sa hirap, bibigyan tayo ng kapayapaan, matuto sa Kanyang kapangyarihan at katiyakan. Ay, sorry. Oops. Christians are strong when they are weak. Independent only when fully dependent in Christ. Sufficient when Christ is their sufficiency. Kaya, doon, sa Philippians 4:9, in final, sabi ni Paul, what you have learned and received and heard and seen in me, please continue. Ulit. Narinig natin, natutunan natin, naunawaan natin, pero anong sabi ni Paul? And if we practice, anong sabi? And the peace of God will be with you. And the joy of God will be with you. And the contentment will be with you as well. Now, sabi namin, provision yung topic. The Lord has been so sufficient and gracious. Alam niyo, una, tinuruan kami nung doktor mismo namin. Sabi niya, nung tinignan ko, wala pong PhilHealth kasi 21 years old, hanggang 20 lang pala dependent. Sayang yung PhilHealth. Sabi ng doktora, pumunta ka sa PhilHealth, mag-apply ka. Sabi mo magbabayad ka ng 6 months. Talaga po pwede. Alam niya ng PhilHealth. Di punta ako, ginawa ko. Tapos sabi nung, magkano po babayaran? Sabi niya, 500, kahit 500, pwede. Tapos sabi ko, hindi po 6 months po siya ang babayad ko. Sabi niya, nasa ospital anak mo, no? May discount, dahil sa PhilHealth. Yung doktora, binawasan din kami. Lumipat kami. Sa Bukawi, kaibigan ko yung doktor. Christian po siya. A large amount has been discounted. Kahit Diyos ko po ang presyo nila. Pero alam mo kagad na nakikita mo, God is providing. God is providing and the Lord will. Thank you. This time, whatever. Noon pa rin, pag nagpipreach ako, ayokong sabihin okay ako, tapos yung mga tao, okay din yan. Lagi kong niraramdam, if you're not okay. Nung ngayon, may nangyari sa amin. Lalo kong nararamdaman yung mga na-struggle, may challenges. And this time, hindi lang finances yung tatakpuntahan natin na challenges. If it is anumang peace na kumakain sa kapayapaan, anumang bagay na umaalis at nagnanakaw ng joy, let's go to God and pray. Sabi mo, Lord, koperaso lang yung pagkakilala ko sa iyo. Like a seed, sabi ganon, a mustard seed. Faith is the biggest faith.
Let's go to that. Authored by God. Lapit kayo kay Lord. Sabihin nyo, maging open. This is who we are. This is where we are. God, wala kaming pwedeng asahan maliban sa iyo lamang. We want to rejoice in you. We want to have peace, but your peace alone. You are the generous God. Lord, at the low point and in abundance, you are our provision. Panginoon, habang nananalangin sila sa mga bagay na hinihiling nila sa iyo, pumupunta kaming lahat sa sentro. Ilalagay namin ikaw sa sentro ng aming puso, isip. Lord, iligay mo naman kami sa iyong mga kamay. We would like to stay there, Lord. There's no other security, comfort, strength, other than in your hands. Di kami dapat magduda. Pinagkaloob ka ng Ama, pinagkaloob mo ang iyong buhay para sa aming pangangailangan. Whatever it is, Lord, na pinapanalangin nila, salamat sa pagtugon. Salamat. The Lord is saying, ang pagtugon ay una sa higit sa lahat ay walang iba, kundi ang kanyang anak, ang bugtong anak, si Kristo, na sumasa inyo sa mga oras na ito. Be secured in Christ. Be covered in Christ. Lord, thank you. And this time, uulitin ko, Lord, ang panalangin sa kanila. Specific prayer. Finances, relationship, work, healing. Give it to Lord. Tatayo kami dito. Sasabihin, Tatay, pagpalain mo kami. And to further, bigay natin ang devotion natin kay God at panalangin. Let's sing this song, declaring that Jesus and only Jesus is the strength of our heart, of our life, of our soul, of our spirit, of our family. Lord, you are the strength. We declare that, Lord. Now declare it to God as we sing this song in prayer. Great
I don't want to miss this. There was this very, very sacred moment during that time. Lumipat na kami sa Bukawi, sa ospital. Sobra akong magsasabi ng kaibigan kong Christian doctor. Tapos, nasa emergency room kami, kausap ko yung anak ko at saka yung attendant. Nung pumasok yung kaibigan kong doktor, si Dr. Bong Pescador, alam niyo pa, dumating siya, ginulat niya ako, ninakbayan niya ako ng ganon. And very, very clearly, the Lord says through him, I got you covered, son. I got you covered, the whole of your family. So, kaya lagi na lang yung pumabalik bukod sa carry my cross, yung pagpaulit-ulit na sinasabi ng Diyos. Now, I'm telling you, God got us all covered. Let's pray. Lord, thank you so much. The secret is not secret. It is an open truth. And as we receive it, Lord, thank you. Thank you for covering for us. Thank you for God getting us covered by you. Nawa ang pagpasama ng Diyos sa inyo ay palaging nasa sa inyo. Remember this, aakbayan pa kayo ng Diyos at sasabihin, I've got you covered. Once again, thank you, God. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.